Ayan po, magandang araw mga boss, chief, amo, sir. Rerektahin na po natin mga kababayan. Ano? Nakita nyo na po ba itong pakalat nung mga kampo ni dating Pangulong Duterte, mga bossing? Ayan, eto, panoorin nyo lang ho mga boss, chief, amo, sir. Kasi ito, viral na viral ho ngayon ito, no? Sa social media, sa Facebook, sa YouTube, at kung saan-saan pong platform. Pinanood ko mga kababayan at inalam ko, inaral ko kung ano ba talaga ang nangyari dito. Pakinggan nyo ho at panoorin. So as of now, no, people are arriving. So na yung mga instructions si Gov as office speaker. Ayan. Kung napapansin nyo po, yaan ang nangyayari ho dyan, mga kababayan. Sinasabi nung nasa harapan po o nung nagkakamera o nagpo-focus sa kanyang sarili, ewan ko kung sino siya, ano, ang sinasabi niya ho mga kababayan, meron daw nakarating sa kanilang impormasyon na re-raid din daw po ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Unang tanong ko sa sarili ko, ano ang motibo? Bakit re-raid din ang bahay ni dating Pangulong Duterte? 'Di ba? Wala na ang dating Pangulong Duterte. Nasa ICC na ho, mga kababayan. Oh. Ano pang re-raid ang gagawin? Tuloy ho natin mga bossing. Isang mabilisan pa. Action mo sa kanila, sasamahan, kahit saan sila magpunta, mayroon bawat nakakamera pa, yes po. ha? Yes po. Tapos yung camera ninyo, Yes po. ha? Sige. May instruction pa. Akala mo artista. Akala mo mga shooting, mga kababayan. Tingnan. Di ho ba? Ang tanong ho natin, saan kaya nang gagaling yung mga impormasyon nitong mga to? Para sabihin, ako, meron mga parating na mga kapulisan at re-raid din yung bahay ni dating Pangulong Duterte. Sumunod na tanong, ano ang motibo? Bakit re-raid din ulit? Ulit? Wala naman nangyaring pag-raid nung before di ba? Pero bakit re-raid din yung bahay ng Pangulo? Or baka mga ekse-ekse na lang ho to, mga kababayan? Or baka talagang merong nagbibigay ng impormasyon sa kanila patungkol sa mga ganyan. Pero sabi po ng PNP, mga boss, chief, amo, sir, na ito daw pong sinasabi o pinapakalat ng mga Duterte, wala daw pong katotohanan. Nare-raid din po. Dahil kung iisipin naman ho talaga natin, mga boss, chief, amo, sir, walang motibo. Di ba? Dahil yung kung ano mang sinasabi nila o anong gusto nilang ipakalat sa sambayan ng Pilipino, natataniman ng ebidensya si dating Pangulong Duterte, hindi na kailangan, nandoon na sa ICC. Di po ba, mga kababayan? Ang sumunod na tanong natin, baka may mga nagbibigay ng impormasyon sa mga ito. Di ba? Ngayon, mga kababayan, syempre, ang inyong lingkod napatanong, ano ba, bakit ba, sino ba, meron bang nagbibigay ng mga impormasyon? Hanggang sa ako po ay nag-browse. Alam nyo naman po ang inyong lingkod, mga bossing, nagtatrabaho tayo sa buong araw, no? Ng 1 oras. Kaya marami ho tayong panahon na mag-scroll ng ating cellphone at magkaroon ng time para i-research po lahat, mga bossing. Ngayon, minsan, kung mapapansin nyo, pag meron kayong sinesearch, may hinahanap po kayo, mga boss, chief, amo, sir. Pag type nyo sa Google, ang unang lumalabas ay yung Reddit. Ano po? Nandoon yung, kunyari, nag-type kayo, ano ang solusyon dito sa problema ko sa aking sasakyan? Meron pong mga naglalagay nung kanilang mga vlog dyan sa Reddit ho, mga kababayan. Which is ito, ipapakita ko. Nadaanan ng aking mata itong nasa Reddit ho, mga bossing. No? Ayan, 6 days ago, nung ipinoso ito, mga kababayan. Lakihan ko po, medyo malabo yung aking mata No? 6 days ago, ipinoso ito. Ngayon, sabi ko, interesting. Ano po? Dahil ang sabi ho dito, nung nag-post ng City of Manila ang kanyang litrato or Manila PH Informer, si dating Pangulong Duterte o ang mga Duterte daw po ay mayroong shadow shield, no, na nagngangalan Lieutenant General Nartates. At sinabi pa ho dyan, mga bossing, no, feeding fuel to Senator Amy Marcos. Ngayon, yung nakikita nyong number dyan, kasi in-screenshot ko ho lahat, mga kababayan, para siguradong kapag
gusto ko ipabasa din sa inyo no? Ipakita din sa inyo, no? Pag binasa natin tuloy-tuloy ho at hindi tayo patalon-talon ng mga page. Ano ho ba ang nakasulat dito mga kababayan? No? Sabi dito, Duterte Shadow Shield, Lieutenant General Nartates feeding fuel to Senator Amy Marcos fire. Oh. Hindi kaya yung madaming sinasabi si Senadora Amy Marcos ngayon 'di ba? Meron pa siyang mga gustong pakasuhan, dahil daw po doon sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Basahin ko ha. Sabi sa disclaimer, the information I share here is just to bring very serious problem to light. Yan. Hope the people mentioned can be properly investigated. Ano la? No? Natigilan ako dun sa la. And Filipino people also must be warned about the possible bad consequence. Okay? Ayan. Lieutenant General Jose Melencio Tateng Nartates Jr., one senior police officer, now stand right in middle of very dangerous political fight. He very clever in using his position for survival and political thing not easy for officer like him. Sino po ba ang may rival ngayon? No? Sino po ba yung batuhan, mga kababayan? Marcos at Duterte. Di po ba? Ito ho ay dahil inumpisahan din ng mga Duterte, yung mga walang mga kakwenta-kwenta at walang mga katorya-torya na bintang ho nila kay Pangulong Bongbong Marcos. At dahil hindi nga ho nila mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos, ang ginagawa ho ay imbento ng kung ano-anong mga ibabanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Na hanggang ngayon ho, mga kababayan, wala pa rin hong napapatunayan doon sa mga sinasabi nila. Ngayon, from many sources in intelligence community, tingin ko Singaporean ang nagsulat nito o nakatira sa Singapore. Kasi yung yung kanyang mga accent ganyan po kami magsalita nung nasa Singapore ako. Okay la. Yung mga ganyan. Tateng is the main channel giving very important secret information to Senator Amy Marcos. Ayan from many sources in intelligence community, Tateng is the main channel giving very important secret information to Senator Amy Marcos. Kaya ko na-share sa inyo to mga kababayan, kumbaga, para alam nyo din no, mga bossing. Uulitin ko, dito sa Reddit, mga kababayan, dito po inilalagay, ipinapost yung mga blogs, na mga kagaya nito. Meron lahat kung ano ang i-type nyo sa Google, minsan o kadalasan ang unang lalabas ay Reddit. Bibigyan kayo ng solusyon yan. So pati po yung mga ganito meron din. Binabasa ko lang po sa inyo, no? Ngayon, meron nagsasalita dito na yung Tateng daw po o si Nartates, mga kababayan, ay ang nag-feed ng mga secret information kay Senadora Amy Marcos. She is using this information in Senate hearing to attack arrest of ex-President Rodrigo Duterte. Kaya po naging interesado para sa akin mga kababayan. Kaya na-i-vlog ko Tateng, loyal, very solid to Marcos family, was Amy's police chief before in Ilocos Norte. He not just get her trust only, but also become insider in her circle and National Security Department. No surprise la. Singaporean yata talaga itong nagkukwento When Amy so confident waved classified documents during parliamentary talk, that kind detailed stuff not come from normal staff research must be from someone very inside like Tateng. Madiin talagang sinasabi na yung mga nakukuha nilang mga kung ano-anong mga research hindi naman kagaya natin, mga bossing. Tayo pag nagre-research tayo yung hanggang dito lang kung ano yung mga kwentuhan sa social media, kung ano po yung mga ibinalita ng mga ABS-CBN News at ng mga malalaking tagapagbalita. Hindi ho kagaya nung mga sinasabi ho dito malaliman po. Kumbaga, merong tao talaga sa loob. Sources say Tateng is original source of secret paper called Oplan Porsu. No?
which I may use to say government do unfair witch hunt for Duterte loyalists. 1. This paper no leak leak. No leak leak. Singapore, yan nga ho ito mga kababayan. Ganyan kami magsalita dyan eh. Alam nyo ho, 6 na taon akong tumira dyan sa Singapore. Kaya alam ko yung mga ganitong pananalita. Confirmed, delivered properly. Dumako tayo dito. Sabi pa ho dito mga kababayan, when even more serious, some people inside Palace say Tateng also the one who leaked video from President Marcos Jr. birthday party, the Duran Duran concert. Nabalitaan natin yun mga bossing eh. Di ba ho? That video make President very malu. Already caused public angry and help Imy's propaganda just before she start attack ICC proceeding, no? Lord. This one very strategic leak. Once to weaken the president standing, only Pula got access and reason to do this. Tateng, one of them. Ang binabanggit po dyan sa kwento na yan, mga kababayan, ay si Nartates ho, no? Nakatingala tayo kasi nandito yung isang screen ko habang binabasa ko, nilakyan ko eh, no? But Tateng's work not only sabotage politics one, ako, keep playing long-term game for Duterte Marcos hard supporters before Duterte arrested on March 11, no? And sent to ICC in The Hague. Tateng already set up viral his order for NCR police to ignore ICC. No? Is not official police policy. It is his personal insurance for his shadow network. Aba, may pumigil pala doon. Kung totoo ho itong nagsasalaysay dito, sinubukang pigilin at i-ignore ang ICC sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kaso, di ba mga kababayan, ang ICC talagang ang Pilipinas po ay konektado sa ICC at kung ano man yung maitutulong natin sa ICC, gagaya po nung ginagawa nila sa Pilipinas, mga kababayan, kailangan no makipag-ugnayan sa kanila. Tapos may makikita tayo mga ganitong salaysay ho. His order for NCR police to ignore ICC is not official police policy. Hindi pangkalahatang kapulisan, no? Kumbaga, ang binabanggit dito, personal na utos niya para doon sa mga pinapangalagaan niya. Tuloy, grabe. His network, very bigly. O baka nasa Singapore ito, yung nagkukwento. Tateng also the point man for ex-PNP chief Oscar Albayalde. Aba, point man. No? At ni Bato de la Rosa. Both also waiting for ICC warrant. Oo. Ayan, matunog na pangalan. Bato de la Rosa, Bungo, Inday Sara Duterte. Tapos doon sa mga PNP chief, sila Albayalde. Yan nga yung mga napangalanan ho, mga boss chief amo sir, na nasa second round, no, second batch na aarestuhin ho ng ICC. Naku, paano yan? Mga tao nila, naging tao nila. Tateng also the point man for ex-PNP chief Oscar Albayalde at Senator Bato de la Rosa. So, malaki ang positibo, mga kababayan, malaki ang posibilidad na, siyempre, mga dating boss niya to eh. Malaki ang posibilidad na harangan niya talaga. Both also waiting for ICC warrant. Tateng used to be Albayalde's trusted guy in NCRPO. Make sure they get tip off early in time to avoid Duterte's fate. Magaya kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ayan tuloy pa natin mga bossing. Tateng, not only Imy's confidential informant, only, no, he is secret, operator for whole faction in shadow shielding friends, breaking down enemies, and making chaos plus cover story whenever necessary. Malaki talaga ang nitong Tateng. Don't play, wag maglaro-laro. Ngayon yan mga kababayan eh. Behind the police good public image, Lieutenant General Nartates is slowly destroy the foundation of the police institution he's supposed to serve. Now, the question is not whether he picks side or not. The real question is how far he is willing to protect his side. Naku po. Kapag yung mga ganyan, mga kababayan, talagang madudungisan ho. No?
ang institusyon ng ating pambansang kapulisan. Ano ba itsura ni Tateng? Kasi, si Nartates, mga kababayan, hinanap ko na din ho, 'no? Eto ipapakita ko sa inyo, si Nartates kung ano ho ang itsura. Kasi kumbaga, sabi ko nga sa inyo, naghahanap ako, sino kaya yung mga source nitong mga ito? Bakit may mga nalalaman pang mga magre-raid doon sa bahay ni dating Pangulong Duterte? Nung hinanap ko ho, mga kababayan, tinype ko lang yung ano, Nartates, eto po yung lumabas, mga boss. Ayan po, 'no? Siguro nagbibigay ng award si Senadora Amy Marcos dito kay Lieutenant General Nartates. Ayan mga bossing. 'Di ho ba nakakatakot? Alam niyo kung bakit nakakatakot, mga kababayan? Kasi baka mamaya 'no, maging pulis sa pulis yung magkalaban. Ano po? Oo, baka maging pulis sa pulis yung magkalaban ho, mga bossing. At eto na nga ho, mga kababayan, may video din si Manang Amy, na yun pong pinapakasuhan niya, sila General Torre, ang mga DOJ. Oh, 'di ba? Na mga nagpahuli o nagpaaresto daw kay dating Pangulong Duterte. Eto, mabilisan lang hong, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ni ama ng Amy. Oh, saan ba 'yan? Ito. Court of former President Rodrigo Duterte to the ICC is apparently politically motivated. And I have here the conducted investigation. At dinidiinan niya diyan, mga kababayan, eh, siyempre si General Torre ho at yung magkapatid na Remulla, mga bossing. Ang tanong, totoo kaya ito, mga kababayan? Eh, kailangan yata nilang ipaliwanag ito, mga boss chief amo, sir. Ano po? Kasi kung may mga ganong bagay na nangyayari ho, mga kababayan, eh, nakakatakot. Baka mamaya pulis sa pulis ang maglalabanan. Siyempre po, yung ating pambansang kapulisan, 'pag nakipag-ugnayan po muli ang Interpol diyan, susunod at susunod sila. Dahil 'pag tayo po ang humihiling sa Interpol, mga bossing, ay naku, kagaya na lang po nung Alice Go, oh, 'di ba? Interpol ang nakasikwat dun, kaya po napabalik ng Pilipinas. Alangan naman pong kapagka tayo na ang hinilingan ng Interpol, mga bossing, eh, "Ay hindi, ayaw namin." Siyempre susunod ho 'yan, mga kababayan. Tapos baka yung grupo ni Nartates na sinasabi ho doon sa Reddit, eh, sila yung pipigil. Naku po, nakakatakot. Baka kapwa pulis ay maglalaban sa dito sa ano na 'to, dito sa pag-aresto 'no, kung sakali kay VP Sara, kay Bongo, kay Bato de la Rosa at kay Albayalde.